Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil sa pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila, nang nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagtaguyod dito sa ating programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ano ang aral na mapupulot natin sa banal na ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon sa huling araw bilang hari at hukom ng bawat isa ayon sa ating naging buhay dito sa lupa. Ang problema, hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya nga, kinakailangan tayong laging handa. Ayon sa motto ng Boy Scouts, laging handa. Uso na rin ngayon, mga kapatid, ang mga paghahanda sa sakuna dahil sa climate change.
sa mga bagyo. Sunod-sunod ang panawagan ng pag-asa, malayo pa man, pinapaalalahanan na tayo, may low pressure area darating, may bagyong darating, at sinasabi ko saan ito tatama upang makapaghanda ang mga tao at hindi mabigla. Ganyan din sa earthquake drill, sa mga paaralan, sa mga opisina, required yan. Nagkakaroon ng earthquake drill upang alam ng mga naroon sa opisina o sa paaralan kung ano ang dapat gawin ng mahinahon at hindi nagpapanik. Ganon din sa fire drill. Nagkakaroon ng mga exercise sa fire drill para malaman kung ano ang pagkilos, anong gagawin upang makaiwas sa sakuna ng sunog. At kamakailan, nakita ko rin sa news yung anti-terrorism drill dyan sa airport na kung saan ang sandatahang lakas o portion nito ay nagkaroon ng simulation o parang tunay na terrorist attack at sila ay nagpakita ng gilas, nagpakita na sila'y handang harapin ang anumang kaganapang may kaugnayan sa terorismo. Sumabalik po tayo sa banal na ebanghelyo. Ang panawagan sa atin, maging handa. Bakit po? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Wala po siyang mensahe, wala po siyang text message, wala po siyang telephone call kung kailan siya darating, kung anong araw, kung anong oras. Kaya kailangan lagi tayong handa. At pinagpapala ng Panginoon ang mga taong laging handa anumang oras siya dumating. Yan mga kapatid, ang dapat nating isipin at itanim sa ating puso at damdamin, paghandaan ang muling pagbalik ng Panginoon. Maraming nagtatanong, paano ang paghanda sa pagdating ng Panginoon? Ang sabi ko, siguro, ganyan din ang paghanda sa kamatayan na hindi natin alam kung kailan darating sa ating buhay. May namamatay ng bata, may namamatay ng middle age, may namamatay ng senior citizen, at may namamatay na ika nga ay super senior citizen. Depende yan sa kalooban ng Panginoon. Pero ang mahalaga, anumang edad ka, dapat handa ka sa anumang araw na tawagin ka ng Panginoon. At papaano nga ba? Well, ang maisasuggest ko po para sa atin lahat, pagsisisi sa kasalanan, pagbabago ng buhay, pagbabalik loob sa Panginoon, at ito'y magaganap natin sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. At ayon mismo sa Panginoon at sa banal na kasulatan, pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa alang-alang sa Panginoon. Yan mga kapatid ay mahahalagang dapat gawin upang tayo ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. At mabalik tayo sa Ebanghelyo, ang mga alipin na naghanda sa pagdating ng kanilang Panginoon ay nagbigay tuwa sa kanilang Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Pinagsilbihan sila, pinaupo, hinahina ng pagkain at pinaglingkuran. Ganyan din ang maaasahan natin kung tayo ay tapat, mapagmahal sa Panginoon at mapagmahal sa kapwa. Pagdating niya, matutuwa siya sa atin at madadali ang kanyang paghuhukom sa atin na may pagmamahal, awa, at sasabihin niya sa atin, naging tapat ka sa akin, naging handa ka sa aking muling pagbabalik, halika at ihahatid kita sa kaharian ng langit sa buhay na walang hanggan. Nawa ito ang ating maging kapalaran, nawa ito ang maging bunga ng ating paghahanda sa muling pagbabalik ng ating butihing Panginoon. Amen.